Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi sa 2022, kundi sa 2034 balak raw tumakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. Siya nagsagot ang presidential daughter nang kunin ang kanyang reaksyon tungkol sa isang grupo na nagpapakalat ng mga kalendaryo kung saan nakalagay ang kanyang larawan at ang mga salitang Run, Sara, Run for President 2022. Ayan o, kumalato kasi yung itong weekend, yung calendar na yan. Gusto ko magkaroon Saan ba nakakabili niyan? Gusto ko magpagawa, Run, Sara, Run. Gusto ko yan. Mas bakit ba? Talaga naman, ito hindi ko nga, ito nga sinasabi ko nung pinost ko yan. Sabi ko, dalawa lang yan It's either ginawan niya ng mga propagandista para sabihin na namumuliti kasi si Mayor Sara Duterte, o baka naman talagang puro yung puso nung nagpagawa at gusto na niya talagang tumakbo si Mayor Sara Duterte. Kasi ako personally kung marami lang akong pera, magpapagawa talaga ako ng sticker na nilalagay sa kotse. Run, Sara, Run. Totoo. Kasi gusto ko naman talaga. Sabi ko nga ito pala. Meron pala ako suggestion. Kung gusto nyo lang naman to maganda kaya gawa tayo ng mga video. Gawa kayo ng video tas i-email nyo yung kapiraso lang wag nang tatagal ng 10 seconds As in, ako po si Banat Bay, taga Timbuktu. Ako po si Banat Bay, taga Timbuktu. Gusto po kita tumakbo, Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. Salamat po. Gusto ko nga gumawa ng mga ganyan yung ganyang video lang. Pwede naman kasing totoo Pero yung para sabihin kagad natin na, uy, propaganda lang yan, hindi yan totoo, baka ginaano lang yan. Tingnan muna natin. Ipinamahagi ang mga kalendaryo sa ilang vendors sa lungsod. Ang sabi ng alkalde, nagpapasalamat siya sa mga nagtitiwala sa kanya. Pero sa 2034 pa raw siya tatakbo bilang... Ayan, sige, kung gusto ninyo simulan natin, pwede natin yan. Email nyo ako, okay? Ang subject nung, di ba subject yung hindi yung science, math, hindi yung ganun mga baka mamaya para aralin panlipunan na ilagay nyo dyan. Subject, Run, Sara, lagay nyo dyan. Tapos, pero kayo, sabihin nyo yung pangalan nyo pag nag-video kayo. Ako po si ng taga ganito. Sana po tumakbo kayo, Mayor Sara Duterte sa 2022. Yun lang. Tama na, huwag nyo nang dagdagan baka mamaya kakabahaba ng nyo. Kasi i-compile natin yun, diba? Tapos, ipadala natin sa kanya. Sabihin ko kay Moke kasi natitext man ni Moke ipadala natin. Malay mo, ano siya, uy, talaga pala may sumusuporta. Ganun, malay mo lang naman, diba? Ang Pangulo, kung sa panahon daw na iyon ay kailan kami mag-start magpadala, pwede na po. Email nyo lang sa akin. Ay may tutulong siya. Dyan po email ko, banatbayofficial@gmail.com. Sa bansa. Nang tanungin naman siya kung ano makapagpapakumbinsi sa kanyang sa susunod na taon na kumandidato, ang sagot ng alkalde, yan ay kung susuportahan daw siya ng oposisyon at mga ngakong tutulungan siyang manalo. Alam mo, gusto ko yung sinabi niya dito. Alam mo yung, sabi ko nga, itong tao na to, may utak to, matalino to. Alam mo yung, kasi parang tatalbog dun sa kalaban yung niya yung sinabi niya Tatakbo lang ako kung susuportahan ako ng posisyon. O, di ba? Parang, ngayon, parang kasi yung mga, feeling ko kasi yung mga sa kanya, nag-a-agit sa kanya na, oy, tumakbo ka, umaming ka, natatakbo ka, yung mga opposition yon. Diba? Nag-a-agit sa kanya na umamin na siya, tatakbo siya. Mga oposisyon, kasi nakikita ko yung sa mga Twitter, kaya sinasabi nila, gaya-gaya ka ng tatay mo, papapigit ka pa. Gumagano'n rin sila sa Twitter, diba? So, ang sagot lang ni Mayor Sara Duterte, ang ganda ng sagot niya, tatakbo siya kung susuportahan niyo siya, kung susuportahan niyo ako, kayong mga oposisyon, o di, sa kanila bumalik. Parang sabi ko nga, iba ang sagot. First time ko lang marinig itong sagot na to. O sa kayo nakarinig ng ganyan sagot, di ba dati iba ang sagot, yung mga sagot na ibang tao. Kasi ako nagtatrabaho pa ako, wala pa yan sa isip ko. Ang isip ko lang ay na para makapagserbisyo sa tao tsaka na yung eleksyon na yan. Di ba? Ganyan yung mga sagot ng mga politiko Kasi yun naman ang instruction huwag kang aamin kasi baga kang babanatan ng mga tao, huwag kang aamin. Siya hindi ganon. Sige, tatakbo ko. Basta suportahan nyo ako. Na oposisyon,
Sabi ko nga, nice! Nice answer! Pang beauty contest. Panalo. What if tayo na lang isa-isang gagawa ng video i-post natin sa mga wall natin sa lahat ng media platform natin? Pwede. Pwede rin yung i-post yun. So ang tanong, kung tatakbo si Mayor Sara Duterte, sa tingin ko, ito'y aking opinion laang ha. Opinion ko laang to. Mapipilitan siya. Yun lang. Sa tingin ko lang naman ha. Kasi, alam mo, ito lang masasabi ko sa iyo, Mayor Sara Duterte ha. Pag hindi ka tumakbo, divided ang mga sumuporta sa Pangulong Duterte. Sigurado ako diyan, may tatakbo. Pusta ko sa inyo. Ayoko na lang magsalita, pero madi-divide talaga eh. Pag tumakbo yan si Ito kasi yung pakiramdam ko ha. Pag hindi tumakbo yan si Mayor Sara Duterte, tatakbo yan si Pacquiao, tatakbo yan si BBM, tatakbo siyempre si Grace Poe. Sa totoo lang, may mga Duterte supporter na mga kunwari, hindi Grace Poe, pero nagpasikat si Grace Poe. I know you. Huwag kang magano sa akin. Yan. Pero once tumakbo to si Mayor Sara Duterte, hindi na feeling ko lang feeling ko magigiveaway si BBM at saka si Manny Pacquiao. Feeling ko lang naman, ha? Ay, pwede akong maging mali. Okay? Hindi ko rin masabi. Pero sa tingin ko, yun yung uniting factor eh. Si Mayor Sara Duterte pag tumakbo siya. Kaya sana, yan ang wish talaga natin na tumakbo si Mayor Sara Duterte sa 2022 at maawa naman siya dahil pag hindi ka tumakbo, madam, ano na mangyayari sa mga proyekto ni Pangulong Duterte? Sabutahin ang mga dilawan yan. Melody Fair, maraming salamat. Palakpakan. Dahil nagpa-orange si madam, magpapa-o. Sayaw muna tayo. Ay, nako. Pero gayon pa man, kung ano man ang mangyari, bahala na si Lord sa atin. Yun lang naman yun, ha? Ito yung vlogger na kinaibigan si Mocha para, alam nyo na, sinakyan si Mocha noon para dumami ang followers. Diretso na tayo, yan naman talaga ang totoo. Ngayon, pinupuna daw kami dahil dun sa status ko tungkol sa itong fake news niya. Ganito kasi ho yan. Explain ko lang sa inyo na maigi. Alam nyo, ako ay hindi po ako against lang sa mga dilawan o di kaya sa mga pawok because sa kanilang identity o kaya sa kanilang paniniwala sa kanilang mga idolong politiko. Against po ako sa kanila dahil ho sa ugali nila at sa mga prinsipyo nila. Okay? At dahil nga ho ako'y against sa kanilang prinsipyo, ayoko ho yung style nilang pagiging hipokrito at higit sa lahat, ini-slant nila yung katotohanan. I hate that. I hate that especially sa mainstream media. Yung iba yung sinabi mo, pero sisilipan lang nila ng kapiraso para baluktutin ito. Tapos sasabihin na nila kaagad na fake news ka. Okay? O di kaya para batuhin ka lang kung ano-ano. Ito ho ang nakita ko sa kanyang post. Na kaya siya sinabihan ni Robredo na fake news. Kasi pinalalabas niya dito, sabi niya Robredo who has 20,000 budget of over 700 million gives away anemic spaghetti to the laylayan. Logic. Sinabi ba ni TP na galing sa 700 million yung spaghetti? Hindi. Okay? Pero, okay, ito pakinggan ninyo. Pero ang implication,
dahil doon sa 700 million, bakit anemic ang ibinigay na spaghetti? So, pwede siyang makalusot pag sinabi ni Robredo na ang nag-distribute niyan kami lang ang nag-distribute at hindi galing sa amin yan. Okay? Pwede siya makalusot, sabi niya, wala naman ako sinabing galing sa inyo yan, no? Wala naman ako sinabing galing yan sa 700 million nyo. Oo. Pero ini-slant mo yung katotohanan dahil sinasabi mong binanggit mo yung unang meron kang parang unang sentence bago mo sinabing nagbigay ng anemic na spaghetti. So para ka ring media. Yung media, hindi ka sasabihan ng direktang fake news, pero gagamitin niya yung mga mali-mali mo at sasabihin fake news ka kahit wrong news. Gets nyo? Iba ho kasi ang fake news sa wrong news eh. Fake news, ginawa mo yun intentionally para manlinlang ng tao. Wrong news, nagkamali ka lang sa ilang mga letra, sa ibang mga words ng meaning. So magkaiba yon. Pero pwede mong palabasin ng fake news yon. Anong tawag mo doon? Slant. Ini-slant mo ngayon yung katotohanan na naglabas ka ng fake news pero hindi naman talaga fake news. Galit na galit to ako sa mga ganung ginagawa ng mainstream media.